sa Rappler para po sa aming coverage ng pagpapiyansa ni former Senator Bong Revilla in relation to his flood control corruption case. Ngayong araw po, Friday, July 31, ay inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang resolusyon nito para po doon sa bill petition ni former Senator Bong Revilla in relation to the 92.8 million na flood control project sa Pandi sa Bulacan. Ito pong si Revilla ay umaharap sa dalawang kaso, graft o katiwalian at malversation o hindi tamang paghawak ng kaban ng bayan. Siya po ay sinampahan ng mga kaso ng Ombudsman noong January at sa same month, in January 2026, siya rin po ay nakasuhan at siya rin po ay nakulong doon po sa Payatas sa New Quezon City Jail, ang designated na kulungan para doon sa mga akusado sa flood control corruption cases. Ngayong araw ang July 31, matapos ang ilang buwan ng paghihiring at paggugunam-gunam ng mga justices o mga husgado ng Sandigan Bayan 3rd Division ay grinant, pinayagan yung kanyang kahilingan na siya ay makapagpiyansa. Yung dalawang kaso po kasi ni Revilla, yung graft ay bailable. Kaya po pagkahuli sa kanya noong January, nagpiyansa na po siya ngayon doon. Ngayon, yung malversation po o hindi tamang paghawak ng kaban ng bayan ang naging dahilan para siya ay makulong sa Payatas dahil iyon po ay non-bailable. Ngayon, pag ang kaso po ay non-bailable, kailangan gumawa pa, magsagawa ng hearing ang korte pagkatapos mag-file ng petition for bail ng isang akusado. In general po kasi, ang piyansa, ang bail o pagpapiyansa is a matter of right. Pero nagiging privilege po yan o hindi yan nagiging right kapag non-bailable ang offense mo. Kapag non-bailable po, usually ito po yung mga mabibigat na kaso. Katulad po ng malversation at plunder, and that's what happened with Senator Bong Revilla. He had to file a petition for bail para po yun ang dininig ng korte, nagpakita ng ebidensya ang prosecution. Kaya po ang pinaghiringan po doon o ang pinag-uusapan po doon ay kung may sapat ba na ebidensya ang prosecution to prove that the evidence of guilt is strong. Again, hindi pa po iyon para tingnan kung guilty siya o hindi. Ang kailangan ng i-assess dito sa mga hearing para sa petition for bail ay i-hear kung yung evidence of guilt po ba is strong o malakas. Kung hindi po malakas, papayagan ang kanyang bail. At iyon po ang nangyari dito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Nakita po ng 3rd Division, ng mga justices ng Sandigan Bayan 3rd Division na hindi sapat ang ebidensya laban kay Revilla para hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya, kaya pinayagan siyang magpiyansa. Sa mga oras na po na ito, nandiyan na po siya sa loob ng courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division. Dumating po siya, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Kasama niya po ang kanyang may bahay na si Congressman Lani Mercado, dati rin pong artista katulad niya. At ganun din po, nakita natin sa loob yung ilang mga kaanak ni former Senator Revilla. And nakita rin po natin ang kanyang abogado na si Attorney Isaiah Asuncion. Dahil nga po dalawa lang ang kaso niya at pinayagan na siya mag-bail dito sa malversation sa oras na ma-process niya ang kanyang piyansa po dito sa 3rd Division ay makawawala na po siya at palalabasin na siya ng korte pansamantala. Again, I clarify lang po, ang sistema po dito sa piyansa na to ay pansamantala lang po itong kalayaan niya at hindi ibig sabihin ito na absuelto na siya sa kanyang kaso dahil ang piyansa po ay pansamantalang kalayaan. In English, provisional liberty, but that doesn't mean na absuelto na siya. In fact, pansamantala siyang makalaya, kasama niya na yung pamilya niya, pero kailangan niya pa rin umattend ng mga hearings para po dito sa kaso niyang malversation and graft. May mga konting movements lang dito sa Sandigan Bayan. Kanina kasi sinabi sa atin na baka magpa-interview, baka magbigay ng panayam itong kampo ni former Senator Revilla. Kanina pagdating niya, trinay natin siyang kausapin, hinga ng panayam, hinga ng panig, pero hindi siya sumagot. Ganun din ang kanyang may bahay. Sa mga oras na ito, kasalukuyan siyang nakaupo doon sa loob ng courtroom. Nasa bandang unahan siya. Nasa likod niya yung kanyang asawa na si Lani Mercado. Tapos sa likod niya yung mga escort nila na mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology.
kung ito pong si Revilla ay pinayagan makapagpiyansa para sa kanyang malversation case, hindi po pinayagan magpiyansa yung mga kasama niya mga akusado dito sa pangunayan ng mga engineers mula sa Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office. Kasama po dyan sila Bryce Hernandez, sila JP Mendoza, sila RJ Domasig. Ang naging explanation ng korte dyan ay kung kay Revilla ay mahina ang ebidensya, doon sa ibang mga akusadong kasama niya ay malakas. Ang sistema kasi dito, nakita na may skema o may scheme para kumuha ng pera doon sa proyekto ng sa Pandibulacan na proyekto ng DPWH. Ngayon, ang siste ay hindi daw nakita na directly linked doon si Revilla. Pero alam niyo po, hindi unanimous ang naging desisyon ng third division. In fact, lahat yung unanimous yung tatlong justices, si Justice Miranda, si Justice Moreno, lahat sila, yung tatlo ay unanimous sila sa pag-deny ng bail doon sa mga DPWH officials. Pero hindi sila unanimous pagdating kay Revilla. Sa tatlong justices, tanging si Justice Carl Miranda lang, Associate Justice at Chairperson ng 3rd Division, ang bumoto na huwag bigyan ng piyansa itong si Revilla. Kung yung dalawa naniniwala na hindi malakas sa ebidensya laban kay Revilla, na outvote itong si Miranda. Pero kay Miranda, naniniwala siya na dapat tingnan daw kung paano nagwo-work itong eskema sa loob ng DPWH, particularly yung konsepto ng pagpoproponent, yung konsepto ng paghingi ng allocation. The mere fact daw na napondohan itong proyekto nito sa pamamagitan ni Revilla through the National Budget Office or doon sa paggawa ni Revilla, pag-ensure niya na mapondohan itong proyekto na to, that connects him to the kalakaran system na tinatawag ni Miranda dito sa kaso ni Revilla. Pansamantala munang ibibigay namin ng camera dito. Itututok namin siya sa loob ng courtroom para makita nyo po yung mga movements. Manatili po nakatutok dito po sa aming live feed. This is our camera. This is your eyes sa loob po ng Sandigan Bayan. While the court is processing the bail petition of former Senator Bong Revilla. Stay tuned po. Ano ba yung judge? Okay sa'yo, boss? Okay sa'yo? Alay po. Alay po, alay po. Check 1, 1, 2, 3. So, nakauli sa akin. Check. Hindi na pinto mo lang. Ayan o. Dito lang. Dito lang ako sa likod mo, sir. Thank you, salamat, sir. Okay, so pwede mo nagsasabi dyan, may kulitin, boss. Okay, audio check ako ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2. Jake, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jake. Pero palabas na boss eh, interview na yun. Jake, 1. Goods na. Ma'am, sagad ma'am.
Sisundan po natin ngayon si Sesha bibigay ng statement dito sa Sandigan Bayan in relation to sa granting ng bail niya. Nakita natin na lumabas sila, kasama niya asawa niya si Congresswoman Lani Mercado. Sila ay escorted pa rin ng BJMP. Ngayon palabas na sila ng korte. Hi Sen, may statement kayo sir? Kukuha ng babalik pa. Maybe kailangan namin ito. Diyan pala yung katabi ng bahar ko eh. Walang gamit niya. Sa mga oras na ito ay nakalabas na ng Sandigan Bayan Compound si former Senator Bong Revilla. Umalis siya. Kasama niya yung mga staff ng Bureau of Jail Management and Penology. Yun yung kanyang mga escorts. Papunta ulit sila ng Payata. So what's happening right now, we're sure na na-process niya na yung kanyang bail dito sa Sandigan Bayan. So possible scenario na nangyari dito ay pabalik siya ng kanyang detention facility doon sa Payata sa New Quezon City Jail. Bit-bit ang kanyang release order. And after process yon ng BJMP, dahil nasa BJMP ang kanyang custody, ay maaari na siyang pakawalan matapos yon. Dahil nga wala naman na siya na non-bailable offense for the meantime. Lahat ay nakapagpiyansa na siya for the malversation and graft
cases. Manatili po nakatutok dito sa aming coverage ng Rappler. Pansamantala muna po namin itong puputulin, and if we have important updates regarding po dito sa bail o piyansa ni former Senator Bong Revilla, ay agad po namin kayong i-update. I-download nyo rin po ang Rappler Communities app para po makita ang blow-by-blow updates namin dito sa kaso ni Senator o former Senator Bong Revilla. Jairo Boliedo, Rappler, Sandigan Bayan. Kala ko lang si papakat ko lang. Iyakat mo nga to. Ha? Fourth floor na natin. In case may ba. Tara, Akya. Baka magpa-interview.